Market is up by 41 points or 0.58%. APL mukhang nagising na. Hello mga titos and titas, welcome to Tito Vlogs. Today po, Market Summary Tuesday edition. Pagkukwentuhan natin, syempre, yung inaabangan ng lahat, yung APL, yung dito rin. Oo, nauntog naman yung dito. Isasama natin yung VUL, ASEN, and PHA. Let's have a short prayer po muna bago po tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. This we ask in Jesus' name. Amen. 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 Mga titos and titas, yung naligaw lang po dito sa ating channel, ito pong Tito Vlogs ay tambayan po ito tungkol sa stock market na kung saan ay kinukwento natin yung ating 13 years of experience sa pagtatrade nitong Philippine stock market at konting Bitcoin. 2 years lang. Yung mga pains and gains o kinukwento natin. Tawag natin dyan, Tito Moves. Baka lang ho naghahanap kayo ng tatambayan dito sa stock market. Welcome po kayo dito sa ating tambayan. Huwag ho kayong mahiyang i-click yung subscribe button at isama ninyo yung sana all sa notification bell dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes ho, nagkakaroon kami ng live tambayan. Live stream ho yan, 9:20 AM to 10:20. Kaya pwede nyo kaming samahan. Pwede kayong mag-request doon kung ano yung mga manok na binabantayan ninyo at nang masilip natin ano performance sa chart. No? Makigulo, makisaya. Tuwing Lunes hanggang Biyernes yan mga titos and titas. Para makahabol ho kayo dito sa ating tambayan, meron pa kaming ginawang starter kit. Yan. Diyan po nagsisimula lahat ng tambay. Alam naman namin para hindi kayo masyadong maligaw-ligaw na. Ayan, pagkatapos itong video na to po, pwede nyo panoorin yung starter kit natin. Nandiyan yung mga basic principles and foundation na kinakailangan ng isang tatambay dito sa stock market. Pwede nyo ring tabihan yung Team Auto-Like natin, mga titos and titas, yung laging nakalike ng videos. Pwede nyo ring samahan yung Team NSA or No Skip Ads. Pwede yan pagka nandito na kayo sa tambayan. Pwede rin kayo dyan sa Team Patreonatics. Meron tayong mga malalambot na upuan dyan na matitibay ang seatbelt. Ayos ba? Tita Beng and Tita Paulo, Tito Paulo, gumana ba yung seatbelt, ha? Mga solid Patreonatics natin yan matibay nga daw ang seatbelt nila. Nagulat na lang pagising ba? Tito, 25 na pala APL. Hindi ko na malaya, masyadong mahigpit itong seatbelt ko. Ayos ba, Tita Beng? Yan ang sinasabi natin no? Pwede nyo nga samahan sila Tita Beng at Tito Pau dyan sa patreon.com/TitoVlogs dahil meron na nga tayo malalambot na upuan. Matibay pa ang seatbelt, ha? So baka lang type nyo, silipin nyo po yan mga titos and titas, ha? So subukan na natin, pasok na natin muna yung ating market, yung pagkukwentuhan natin ngayong araw na to. Ang ating market up ng 41 points, meron tayong 127 gainers and meron tayo syempreng losers na 104 lang. Lumalamangis yung ating gainers mga titos and titas. Meron tayong 12.27 billion value turnover. Malaki to ha. Normally 8 to 10 lang tayo. So malaki ngayon ha. At for the first time in so many days, meron po tayong net foreign buying 532 million. Aba, saan kaya napunta yan? Sisilipin nga natin. Saan napunta mga foreigns? Almost all sectors. Hindi, medyo mix to. Mix ang ating session. Meron tayong green na financial, holding and services sector at yung red natin industrial, mining and property sector. Pero saan nagpunta mga foreigns? Nasa financial, nasa holding and nasa mining sector po. Napunta yung mga net foreign buying natin mga titos and titas, ha. So silipin natin yung market mamaya pagkatapos nitong ating mga tabalits. Unahin natin galing sa Inquirer.net. Sabi ng mga economist, no stagflation yet, but higher prices of goods to linger. So kahapon, yan ang balita natin, yung inflation, ha. Manila, Philippines, despite an inflation spike in January and fears of the recession wrapping around the first quarter of 2021, the Philippines is nowhere near a dreaded stagflation or a combination of high inflation and GDP contraction, even as prices were expected to rise quicker throughout the year according to economists. Mga titos and titas, there is no reason to worry about stagflation
at least not yet. yan ang kabyat, ha? At least not yet. Said Moody's Analytics Chief Asia Pacific Economist Tito Steven Cochrane in a report, mga titos and titas. So, hindi ko masabi kung good news to o hindi kasi parang sinasabi niya wala pa, not yet, pero parang it's about to happen, no, mga titos at titas. So kailangan kumilos ng ating gobyerno para maiwasan ito. It's like saying na kung ako mag-i-interpret nito, it's like saying na you have to get your acts together, sabi ng Moody's, dahil kung hindi mukhang stagflation ang aabutin ng Pilipinas, mga titos and titas, no? So alam naman halos siguro ng lahat ano ang solusyon. So ito na nga yung pangalawang tabalits natin galing sa ABS-CBN. DTI says about time to mule relaxing Metro Manila quarantine. Isa to sa mga solusyon, no? Manila, the Trade Department on Tuesday said was about time to consider easing the COVID-19 quarantine status of Metro Manila to revive the economy. So ito ay isa sa mga solusyon para maiwasan yung stagflation. The government only paused the lockdown relaxation due to the new, more contagious COVID-19 variant, said Trade Secretary Tito Mon Lopez. 22 of the 25 Philippine patients with the new variant have recovered. Ba, maganda yung number na yan, sabi ni Tito Spokes Harry Roque. Kung kami ang tatanungin sa economic team, talaga namang kinoconsider natin na basta ma-establish lang ang numero, we will really make the proposal to de-escalate. Relax lang daw. It's about time, sabi ni Tito Mon Lopez. So nangangamoy MGCQ na ba tayo dito sa Metro Manila pagdating ng Marso? Meron pa tayong halos more than 2 weeks, mga titos and titas, ha? Maganda yan. Magandang medyo yan ang naaamoy ko na rin, no? So based dito sa sinasabi ni Tito Mon Lopez, kaya lang nag-GCQ pa tayo ulit, in-extend yung GCQ for the month of February. It's because of the new COVID-19 variant, na which sinasabi nga dito 25 patient ang naka-recover, no? Yung 22 of the 25 patient, no? So ang naka-recover, mga titos and titas. So kahit papaano nagkakaroon ng pag-asa dahil kailangan naman talaga. Yun lang nga po no, mga titos and titas. So I hope tignan natin sa March ay medyo lumuwag na. So yaan, palagay ko mag-cheer ang market pagka yan po ang nangyari. Mag-cheer ang market dyan. Next balita galing sa ABS-CBN ulit. Analysis. Can you buy a Tesla with Bitcoin? Aba, ABS-CBN, how the payments might work. So basahin natin to. London, Tesla Inc. expects to allow customers to pay for its electric vehicles with Bitcoin soon, the automaker said on Monday, a move that could expand how the most popular cryptocurrency is used for real-world transactions. Although Bitcoin has become more of a household name in the recent years, it is still mostly used as an investment product rather than a form of payment, no, mga titos and titas. So, totoo naman po yan, no? Mostly investment pa wala pa masyado, except yung mga unang palabas itong Bitcoin na pinambili ng pizza, 2 Bitcoin yata mga titos and titas i-research nyo yun, no? Yet, nung unang bull run po ng Bitcoin, yung last bull run pala ng Bitcoin, yan ang kwento. Bumili ng 2 Bitcoin yata using ng isang pizza using paying 2 Bitcoins during that time. Yan ang kwento noon, no? So the company made the disclosures in a section of its quarterly securities filing that also detailed its purchase of, ito yung Tesla, 1.5 billion worth of Bitcoin. Dollars po yan, mga titos and titas, if customers buy Teslas with Bitcoin, the company may or may not liquidate those payments right away, which some experts read as an indication that Tesla might hold on at least some of the coins and not sell them automatically, no?
Ito nga, ito vote of confidence. Nakita iba rin talaga to si Tito Elon. No? Nakita nyo po, no? Bitcoin, nag-all-time high na naman tayo ng 47,000. Congratulations sa lahat ng mga nakapagbudega. Especially yung below 20k, nung inaaya natin na, halika na, dito kayo, pagbudega kayo ng below 20k. Congratulations po sa inyo. Ay DYM na kayo dyan. Ang kailangan lang ay umupo doon sa mga naghahanap ng mga videos natin tungkol sa Bitcoin. Yan. Dyan po, no? May mga playlist na tayo niyan pero hindi masyado marami kasi alam nyo kung bakit. Nung gumagawa ako ng video about Bitcoin, wala masyadong nanonood. Baka ngayon marami nang manood. Baka marami nang manood pagka ngayon 47,000 na, pero pag konti pa rin, okay lang naman. Tignan natin pag umabot na ng 100, baka dumami manonood, ano. So may playlist na po tayo niyan, mga titos and titas. So kinuwento na natin diyan ano ang pwedeng kahinatnan nitong Bitcoin. Yan ang ating mga tabalits. Ipasok natin yung market. Ang ating index ay nag-close ng 41 points, up tayo ng 0.58%, pero obviously may untogis na nangyari. Hindi pa pala. Halos na untog doon sa blue line natin, no? Yung 7107. Mga titos and titas, nag-high tayo kanina ng 7091. Hindi inuntog. So nag-cross na po, no? Finally yung ating MACD. Mga titos and titas, titignan natin kung kayang itawid sa zero. Pagka tinawid po yan, expect natin most likely i-retest natin yung 7277 area. Ngayon, safe na ba tayo? Diba? So for me, pwede pa rin makakita ng resistance dyan. Ang tagal po niyan, no? Bakit kanyo? Pagka tinignan mo kasi yung weekly chart, yung MACD kasi sa weekly ay flat pa. So pwede pa tayo mag-consolidate talaga sa 72 area, no, mga titos and titas. Kung mabe-break natin itong 7108 nitong PSEI. So ang support natin, nandito na tayo because we are trading above the red line, yung 7020. Yan ang support, and yung ating EMA na nasa 6974. Yan po ang immediate support ng ating index. Ipasok natin. Unahin natin tong isang APL natin. Ay! Yayayay! Nagpakitang gilas mga titos and titas, no? So, kung nakatambay po kayo kagabi, kung napanood nyo yung ating market summary, ang sinasabi natin kagabi, etong triangle na to Yan. Alisin na nga. Yan, wag natin. Yang kulay white ho na yan. Sabi natin, symmetrical triangle. Ipit na. Pit-pit na kahapon yung candle. And yung scenario na pinakita natin, tatlo. Pwedeng umakyat, pwedeng bumaba, pwedeng mag-consolidate. But definitely, mga titos and titas, sabi nga natin, ayaw na tayong pahirapan. Yan na, nag-decide na kagad. Umakyat na po, mga titos and titas. Nag-breakout tayo dun sa symmetrical triangle natin. Although maliit lang na symmetrical triangle yan, mga titos and titas. Isa pa, ang na-break natin today ay yung EMA 13 natin. So, nag-trade na tayo, nag-close tayo above EMA 13, which is yung 2288. So, kanina nakakakita tayo ng resistance dyan. Ang next resistance na po dito sa APL ay itong 26 area. Yung red line na, mga titos and titas, no? So, makakakita ba tayo ng boldry dyan? Posible, di ba? Kasi 25, ang taas nito, 25. Tayo nag-close, 17%, no? So, tomorrow ba makakakita tayo ng dribble dyan? Between 26 and 25, or pwedeng mauntog pa yan, at dito sa EMA tayo pulutin na nasa 2288 o 23 na. Sarado mo na sa 23 dahil aangat na yung cash boon, no, mga titos and titas. MACD natin sa daily, itong APL, sabi nga natin, parang gustong mauna nito sa BSC. Bakit? Parang gusto nang kumambyo parang ayaw niya na talagang tumawid dun sa zero. So this is a good sign already, mga titos and titas. And tignan natin kung magtutuloy-tuloy na po itong pag-akyat nito. Kanina lang, nung ina-analyze ko, habang umaakyat ito, sabi ko, binalikan ko yung ugali nitong si APL. Sabi, nung ina-analyze natin, kasi since December, nung ating sinimulang budigahin itong si APL, no? Nakita natin at pagka siya, ang ugali po niya, correct me if I'm wrong, ewan ko kung ito rin ang observation ninyo, pagka siya ay umaakyat, ang lahat ng bumangga, giba. Yun ang ugali No, kaya kanina, nagko-contemplate ako, kayang i-break to, kayang tutuluyan kaya to i-break to.
So sabi ko, may ganun siyang ugali. Pagka umaakyat, talagang wawasiwasin lahat babastusin lahat ng mga resistances, no? Pag bumababa naman, babastusin lahat ng support. So yun yung obvious na nakita kong ugali niya kanina. So kaya nung nag-breakout siya dito sa triangle, binastos niya ngayon. Unang binastos na yung EMA. Kanina medyo untog-untog pero binastos no? So titignan natin kung babastusin itong 26 Kasbu or mauuntog. Pag nauntog, ibig sabihin nag-iba ng ugali. Ganun kasimple lang, no, mga titos at titas, no? So again, bago nga pala ituloy ito, papaalala ko lang, ito pong ating programa, mga titos and titas, ay rated KKBB. Kanya-kanyang bili at benta po, no? Hindi po recommendation to buy or to sell, to hold any of the stocks na nire-review natin. You have to do your due diligence also at aralin ninyo. Remember, your money, your pera. Your responsibility. Your responsibility. Ayan po, no? Ano ang pwedeng gawin? Yung mga nagtatanong sa atin, Tito, ano po pwede natin gawin? Ganito no? Yung mga naka-experience ng volatility nitong Bitcoin, whether naipit kayo dyan sa taas, or naipit kayo sa bandang gitna, nandiyan sa paga below 30, no? 30 and pababa, yung iba 30 and pataas. So yun ang kino-consider nating nasa taas, yung nasa gitna siguro is 30 pababa, no? Nasa 25 na ho ngayon si Bitcoin. So nakita ninyo kung paano yung volatility, kung paano yung laglagan na nangyari po, no? Na may naramdaman po kayo niyan, for sure. Yung iba hindi nakatulog, yung iba probably nagkasakit, yung iba halos gusto nang give up, no, mga titos and titas. Kayo po ang makaka-assess kung ano ang inyong gagawin dito sa inyong APL, mga titos and titas, no. So yung mga naka-attend ng webinar natin, tignan nyo po, lagi natin sinasabi, no, yung kinuwento ko nga sa inyo, yung journey natin do sa Now Corporation. Yung stocks, laging bibigyan tayo ng magandang exit, no? So sinasabi natin sa webinar yan. Ito, para na kayo mag-webinar, no? It's just that minsan matigas yung ulo natin, no? Minsan ayaw nating gamitin yon, no? Bakit? No? Kasi naa-attract tayo doon sa nangyayari. Nakakalimutan natin yung plano natin, di ba? So, ano ang kailangan? Papaalala ko po ulit sa inyo, mga titos and titas. Ano po yung purpose ninyo kung bakit nyo po binili yung APL? Babalikan nyo po ulit yan. Na-hype lang ba kayo? Kasi kaya kayo bumili sa 35, above 30, dahil na-hype kayo nung time na yon, diba? So, balikan nyo po yung purpose, no? O kaya naman ay talagang naniniwala kayo dito sa APL at kaya kayo bumili below 20 nung binablog natin. Naniniwala kayo na may darating na barko, diba? Naniniwala kayo nakikita to after ilang years, diba? Naniniwala kayo na 47 years yung lifespan nila at meron silang trilyon na pwedeng minahin ng ilang taon, diba? So yun po, babalikan nyo po yun. Kasi pag wala po yung reason na yun, hindi ho kayo makakatagal dito sa trade, no? At some point, magsisisi na naman kayo kung hindi kayo nagbenta. Halimbawa, ang reason nyo, na-hype lang kayo, kaya kayo bumili. Ngayon, umaakyat na, binibigyan kayo ng chance ng stock, no? To exit probably at a good price, no, na hindi masyadong malalim yung sakit sa inyo, no? Pagka bumabaho ito, sigurado ako, sasabihin nyo naman, sayang, sabi ko na dapat pala nagbenta na ako, di ba? Kasi na-hype lang. Ang reason mo lang ay hype, kaya ka bumili. Pero kung ang reason mo is naniniwala ka doon sa company, no matter what, bumaba o tumaas yan, you're willing to wait. Bakit? Naka-mindset ka dapat dito, no, nang hindi pa quickie, di ba? Wala pa. Isang buwan pa lang po Hindi pa nga nag-ooperate For me, at least mag-antay ka ng 6 na buwan hanggang 1 taon siguro. Parang sa dito, di ba? Hindi pa nga nag-ooperate di ba? So yun po yung mindset na importante. So nasa 25 tayo ngayon. Pwede nating biyakin yung 25 anytime. But pwede rin tayo mauntog sa 26 at bumalik tayo sa 20. Mga titos and titas, di ba? Gusto nyo ba yung na-experience nyo na halos mabaliw-baliw na hindi kayo makatulog, nagkasakit na kayo ulit? Gusto nyo po ba yung experience ulit na yun? Diba? So you have to act now. Ito na ho yung time na yan. You have to decide for yourself kung ano yung gagawin ninyo. Ayan So general advice to everyone na nandito po sa trade ng APL, no? Ngayon, kung bibili kayo
Yung mga wala pa at gustong sumok pa, aralin nyo po muna. No? Aralin nyo po muna. Bakit? May FOO daw. FOO 08 ha. Ayan yung mga facts, no? FOO 08. Nandyan po. Market cap. Yan pa isa. Market cap, malaki na daw, no? Malaki na daw yung market cap. Totoo naman. Nung nasa 40 to, kinumpara sa market cap ng Globe, no? Malaki naman po talaga yung market cap nito. So, kailangan nyo pong aralin. And then you decide kung, di ba? Anong klaseng trade yung gagawin niyo? Nothing wrong kung gusto nyo chupitin. May chance ito. Palagay ko. Pamamahayan ng chupitero tong APL eh. Di ba, mga titos and titas? So, kailangan, as always, para tumagal kayo dito sa stock market, hindi lang dito sa APL na trade, you always have na execute your plan. You have to have your plan and execute it, mga titos and titas. So, yan ang APL. 26 muna ang resistance para na kayo nag-webinar ha. Ang support natin ay ako itong breakout point dito ako titingin, no. Malikot pa to di ba? Malikot Pwede pa tayo dito siguro sa area ng yung 2040 yata kanina. Ano yung low kanina? 2040. Yan muna yung support natin ha. So yan po ang APL, mga titos and titas. Ipasok natin yung dito. Naka-encounter si dito kanina ng heavy resistance. So sabi natin kahapon, kung hindi mabe-break yung 17, yung all-time high na 1711, expect a sell down, no? Kumbaga, selling pressure. So yun na nga ang nangyari kanina, no? Nag-high po tayo ng 1730 and nag-close tayo ng 1588, mga titos and titas, no? Yan din yata yung low natin. 1584 yung low natin. So, almost nandun tayo sa low, nag-close, mga titos and titas. So, nakakita talaga tayo ng selling pressure. Kasi nga, hindi na break, hindi nag-close yung dito sa kanyang above sa kanyang all-time high. So, yung mga matatagal na pong nakatambay dito, lagi nung maririnig sa akin, di ba? Wait for the closing, di ba? Or near closing. Buy near closing or sell near closing pag may direction na yung market, especially yung mga ganito, di ba? Yung mga binobomba. Hindi mo masabi ngayon, di ba? Kung isasara o ng itaas or hindi. So, obviously, untog po ito. Hindi pa po confirm yung breakout natin. Nasa ng support na tinitignan natin? Probably, pwede rin nakakita na tayo kanina sa 1584 na support. Tignan natin tomorrow. Or next, meron pa ba mag-up to? Itong area po na to, yung 1450 area, 1460 area, po pwede pa ho rin yan habang umaakyat yung kanyang EMA. So, yung 1730 kanina na high, yan na yung magiging resistance muna natin. It's not to say na babalik na to, magre-reverse na or tapos na, diba? Kasi yung mga indicators niya are still pointing upward But then again, you have to observe. Yun naman sinabi natin kahapon. Kailangan bantayan nyo yung resistance na yan. Remember, that's all-time high. Hindi naman ganyan basta-basta babastusin lang yan ng ganyan-ganyan. Pero masaya po yan once na ma-break, no, mga titos and titas. So yan, si dito, ipasok natin si Vul. Ito rin, nagpakitang gilas kanina. Up ng 9.65%, mga titos and titas. Nag-high tayo ng 308, nag-close tayo ng 284. So maganda pa rin yung kandila natin. Meron pa rin tayong uptrend, sumusunod pa rin doon sa Ginuedo. Yan, no? Sumusunod pa rin doon sa uptrend niya, mga titos and titas. Yun nga lang, sabi ko nga, iwan yung EMA nito. Ngayon, no? Ang layo ng EMA, nasa 220 lang to. Mas maganda sa akin, balikan. Pero wala tayong magagawa kung ayaw balikan dahil masyadong matarik na yung inaakyat. MACD, wala pa siyang sinasabi na mapapagod siya. RSI, last na nag-correct po itong RSI sa 80 ha. Today ay nasa 76 na tayo. So probably kanina nag-80 to nung nag-high ng 308. Pero ang maganda rito, all-time high yan. All-time high. Na-break pa natin to. Sabi natin 280. Hindi pa rin Ito yung dating high niya. Pero nag-trade na tayo sa all-time high. May 80H tayong bago. Although hindi tayo nag-close above dun sa kanyang 80H, yung all-time high, mga titos and titas, no? So, tignan natin in the coming days kung kayang biyakin niya ng Voltes 5 with its momentum. Support. Nasaan ang support? Tignan nga natin sa 5 minute ito. Probably ito.
Itong blue line. 275 area siguro. Most likely, nandyan ang support. So, resistance, yung kanina po. Kung nasan siya kanina, yung 3 peso area, 308 area. Yan po ang VUL. ASEN, ipasok natin. Mabait talaga to eh. Kaya ako hindi ko hinahabol. Pagka tumataas, okay lang. Pagka bumababa, yan, come to Tito, every red candle, yan ang diskarte pwedeng gawin. Yan, Tito Moves po yan, ha, mga titos and titas, baka gusto nyong i-like, every red pwedeng magkarga sa mga minamanok, gusto nyong budigahin, basta naiintindihan ninyo. Yan, katulad dyan, red candle, red, pwede ka magkarga, pag green, stop, pagka bibili, pagka red, bili. Diba, ganyan ang pagbubudega, para hindi ho kayo naghahabol. Tito Moves yan, ha. Diba? Kasi yung iba ang ugali, pagka green doon bibili, pagka red doon nagbebenta, baliktad. Baliktarin nyo lang, baliktarin yung ugali po, mga titos and titas. Obviously, resistance, tinitignan ko rito, ito na, itong 860 na po, mga titos and titas, ha? So, ang support ay 7.8. So, we're sitting at our support. Aba. Yun, ha? So, mas maganda to, ibalik mo muna rito. Balik mo muna sa 690 area. Ibaba mo pa ng konti. Sunduin yung EMA. Yan, nasa 7.2 mga titos and titas, no? So, isang red candle pa, pagbigyan mo pa kami. Huwag mo munang iangat, i-dribble mo pa kami muna dito, ASEN, ha? Pero wala tayong magagawa kung yan ho ang gustong gawin, kung gustong idiretso na yan, ha? Basta, 860, yan. Ito, yan. Yung 860 area, yan ang resistance. After nyan, expect mo na, pipinahan yung ATH, no? So, ito. Yan na. Yung mga mga ATH na trade, yung all-time high na trade, ASEN ang idol natin dyan, eh. Ibang klase, no? Mga titos and titas. So, yan muna si ASEN. Last na natin, PHA. Ito pa, isa. Dun sa tatlong binabantayan natin, yung mga nagsisisiling, ito number 1. Pumapangalawa yung APL. Nangulilat ngayon yung BSC, ha? Up ng 13%. Congratulations sa mga fanatics. Close tayo ng 294. Although ang ating ATH ay nasa 330. Malayo-layo pa to, ha? Malayo-layo pa sa kanyang ATH. Ang MACD natin gusto nang mag-cross. Hindi lang. Pumigil lang kanina. Pero kasi green to, long green, so may momentum. Pwede mangyari bukas, hatawin to ng isa, magko-cross na to. Pag nag-close dun sa hataw, ibig sabihin, kinlose sa taas, ha? Cross tayo. Wag lang ibabalik, no, mga titos at titas. So, resistance natin, ipeg muna natin sa 3 piso. Psychology, hindi, mabilis na to. 310, itong body nitong candle na to. Yan po ang resistance. Support, pwede nating ipeg dito sa area na to. 275 area. Lagyan na nga natin to. Meron ba akong PHA? Naiwanan na tayo na ito, eh. Although, happy ako para kay Tito Felix dito. Tito Felix! Ayos ba? Happy ba? happy si Tito Felix. Ang dahil na bodega nito, eh. Ganun po talaga, eh. Hindi naman lahat talaga kaya natin sakyan. So, mga fanatics, congratulations sa inyo. Kagawa natin ng maganda-ganda to. Para sa mga fanatics. 275. Probably, ito. Yan, yung area po na. Ito lang pala, nahirapan ko pa. Alisin natin yan. Ang resistance, yan. So, pwedeng yan, yung area po na to, no? 275 to 310 area, yung support and resistances natin dito sa PHA. Exciting times ahead. Basta sabi natin, nakita ninyo, yung mga Subaru na may mga may laman, di ba? Ang bilis lang, eh. Di ba? Ito, may laman. Ang bilis umakyat. Yung APL, may laman ba? Kayo na mag-decide kung may laman nga ba yan, ha? Paano? Gabi na. Ha-upload pa natin. Salamat po ulit sa lahat ng mga nag-like ng video natin. As always, trade wisely. God bless you all. Kita-kits po ulit tayo. Kasbu. Bye!